Sabi niya, thank you for telling me this information, but I'm still not changing my mind. No? Ganon. Kasi it's not an issue of the mind, it's a matter of the heart. The problem is not intellectual, the matter is of the heart. It's spiritual and it's moral. Ang title po natin ay Sino ang Boss? Sino ang Boss? Yan. Basahin po natin. Ayun, basa po tayo. Mag-uumpisa po tayo sa verse 27, of course. Alam niyo naman tayo, lagi tayong nagbabackread. Okay, so verse 27. They arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priest, the teachers of the law, and the elders, tatlong faction ito, no? Hindi lang the chief priest, plural, no? The chief priest, the teachers of the law, and the elders came to him. No, tapos eto na naman, natatanungin na naman nila si Jesus, no? Walang kadala-dala tong mga to, ang hilig. Tatanungin nila si Jesus. Eto na ang tanong. By what authority are you doing these things? Let me remind everyone, they were asking this very blatant question in public. Okay, so in the hopes that they get to embarrass Jesus. Okay? By what authority? Or sa ibang translation, on whose authority? Okay? By what authority are you doing these things? Anong these things? No, cleansing of the temple, teaching in the temple, doing the miracles that he did, okay? Healing the sick, no, giving sight to the blind. Yan ang tinatanong nila, kaninong authority mo ginagawa yan. Okay? Dito sandali lang, magko-commentary lang ako dito, no? Ganito hanggang ngayon no. Pag gumagawa ka ng mabuti, lagi kang sinisita ng mga nasa pwesto. Napansin nyo? Pag gumagawa ka ng mabuti, pag maganda yung ginagawa mo, nakakapagbago ng buhay, nakakapagtulong sa mga tao, nakaka-impluwensya ng maganda, nakaka-inspire, laging nisisita sa'yo. Pansin nyo, kaya kung nangyayari sa inyo yan, huwag kayong mag-alala, hindi kayo bago. Ibig sabihin, hindi sa inyo lang nangyari yan. Pero pag wala kang ginagawang mabuti, in fact, pag wala ka talagang ginagawa, nothing at all, nothing. No? Walang sisita sa'yo. As in, wala. Subukan nyo. Magtinda kayo ng banana kayo. Maya-maya, nandyan na yung barangay nang hihingi ng barangay permit. Hindi ko sinasabing mali, ha? Sinasabi ko lang, bakit pag may ginagawa ka mabuti, ang daming naninita? Kahit napakasimple lang ng ginagawa mo, andyan agad sila naghahanap ng permit. Kaninong authority mo ginagawa yan? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtinda ng banana kayo dyan sa iyong bintana? Pero kapag ikaw ay tumambay at nagsunog baga at naging taong grasa, walang sisita sa'yo. Kahit 3 taong ka nang walang trabaho at pabigat ka sa lipunan, walang sisita sa'yo. Walang sinasabi, bakit ka nakatambay? Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka magbanat ng buto at magtrabaho? Ito ang biodata, pirmahan mo, bibigyan ka namin ng trabaho. Hindi pwede ang tamad dito. Hindi, yung masisipag lang ang sinisita nila. Bakit? Pansin nyo. Okay, so ewan ko ba kung ba't ganun. Okay, pero syempre hindi naman lahat ng trabaho walang hindi masipag. Yung iba lang talaga na wala ng opportunities, lalo ngayong pandemic. Okay, so pero sana ganun, no? Hindi yung puro magaganda, yung mga gumagawa na maganda, yun ang sinisita. Okay, so nasa na? Ito, si Lord gumagawa na maganda, wala siyang ginawang masama dito, pero sinisita siya. At ang tanong sa kanya, kanino ka kumuha ng permit? Tungkol ito sa permit, kanino ka kumuha ng permit? Patingin ng resibo ng permit mo. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you? Ayan, no. Who gave you? Sino ang boss mo? Who gave you authority to do this? Ayan, okay. So, sino? So, kung yung mga bata, pag nag-away yung mga bata, ang sasabihin ng mga bata, bakit? Inyo ba daw? Inyo ba tong lahat na to? Ha? Ang nyanyabang nyo, ha? Di ba? Bakit ka nandito? Nananaro ka dito? Bakit? Inyo ba to? Inyo ba to? Sabi nila, sino ang boss mo? Okay? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Jesus replied, I will ask you one question. This is a very rabbinic practice. Okay? Ganito po talaga yung mga rabbi. Kitang-kita niyo pagkarabay ni Jesus dito. They would always answer
a question with another question. Okay? At sabi ni Ravi Zacharias, napakagandang practice nito, no? Why? Because pag may nagtanong sa iyo ng isang sensitive na question, the right thing to do is to question the questioner. The questioner, yung nagtanong. To question the questioner. So, he would open up to his own assumptions. Ibig sabihin, para kailangan mo siyang tanungin, huwag mo muna siyang sagutin, no? Ang isagot mo sa kanya, tanong din. Bakit? Para malaman mo yung dahilan ng tanong niya. Bakit niya yung tinatanong, saan siya nanggagaling? Kasi may pinanggagalingan yung tanong niya. At hindi yung iisang tanong, iisang pangungusap, iba-iba ng pinanggagalingan niyan sa kada isang tao. Kasi iba-iba po tayo ng karanasan sa buhay. Kaya po pag may nagtatanong sa inyo, huwag kayong excited na magbigay ng template answer. Huwag kayong gigil na magbigay ng textbook answer. Na ito kasi pinag-aralan namin sa Bible School, kailangan ito agad ang isasagot ko. Blang! Sopla! Panalo ko! Yay! Hindi po ganun. Kasi po, pag may nagtatanong sa iyo, hindi mo lang sinasagot yung tanong, sinasagot mo yung tao. At yung tao may pinanggagalingan, may pinanggalingang karanasan, may pinanggalingang sama ng loob, may pinanggalingang sakit, may pinanggaling kung ano-ano ang pinanggalingan niya, may pinanggalingang frustrations, aspirations, and all this. Okay? So, whenever you address a question, whenever you answer a question, remember you are not only answering a question, you are answering a person. So, always be kind. Okay? So, ayun. So, ito tayo dito. Kaya lang ito si Jesus dito, matalas dito kasi mga top leaders yung kausap niya, hindi naman ito mga lay people eh. So, magkaiba po ng approach dyan. Okay? So, kaya madalas makikita niyo pag ito mga kausap niya, nagbe-beast mode si Jesus. Pero pag ang kausap niya, ordinary people, he's very gentle. Okay? Kasi itong mga to, they are willfully ignorant. Intentionally. No, kahit na nasagot na ni Jesus yung tanong nila o ginawan sila ng mabuti ni Jesus, intentionally, hindi na sila talaga nagbabago ng isip. Kasi bakit? May reputation sila to hold. They have a reputation to protect. So, mas importante sa kanila yon. Okay? So, naaalala ninyo yung resurrection? Diba? Nag-report yung mga soldiers dun sa high priest. Tapos sabi ng mga soldiers, ng mga guards, sabi, ito po ang nangyari. May dumating na angel. Tapos lumabas si Jesus, nabuhay si Jesus, nagliwanag, nabuhay si Jesus. Ano sabi ng mga chief priest? Ano sabi nila? Ang sabi nila, huwag ninyo sasabihin kahit kanino na ganyan na nangyari. Eto pera, maraming pera, sabihin ninyo, dumating yung mga disciples habang natutulog kayo, ninakaw yung bangkay. What does that tell you? What does that tell you? At sabi ng gospel writer, up to this day, na sinusulat niya yung account, ganun pa rin yung news na disseminate. Okay, na ikinalat nila. Okay? Ganun yung kanilang alibay na story na ganun daw ang nangyari. Okay, ngayon, what does that tell you? It tells you one crucial, very crucial truth na na-overlook lang natin. That crucial truth is this: naniwala yung mga chief priests sa story. Naniwala sila because of the intensity of the manner the story was told by these eyewitnesses, the guards. Kitang-kita nila na hindi nagsisinungaling tong mga guards na to at hindi peke yung story nila at totoo ngang nabuhay si Jesus as He has promised. Kasi prinamis niya mabubuhay siya eh. Totoo nga nangyari. Di ba sabi nila pag bumaba daw si Jesus sa cross, maniniwala na sila na si Jesus ang Messiah. Tapos alam din nila na merong claim si Jesus na mabubuhay siya after 3 days. Yun nangyari. Wala namang claim si Jesus na bababa siya sa cross. Ang claim niya mabubuhay siya. Nung nangyari yung claim, imbis na bumaliktad sila at maniwala sila kay Jesus na hala, totoo nga yung sinabi niya, siya talaga yung Messiah. Imbis na ganun, ang ginawa nila, eto pero, huwag niyo sasabihin kahit kanino Naalala niyo yung sinabi ko sa isang exchange sa isa sa mga friends ko. Ano sabi niya? Sabi niya, "Thank you for telling me this information, but I'm still not changing my mind." No? Ganon. Kasi it's not an issue of the mind, it's a matter of the heart. The problem is not intellectual, the matter is of the heart. It's spiritual and it's moral. Okay? So ayan. So ito, balik tayo dito. Yan. Kaya itong mga to, kaya madalas hindi matalas si Jesus kausap kasi alam naman ni Jesus yung issue talaga nila eh.
Eh, na kahit na ipakita ni Jesus, humingi si kahit na nga, di ba nung humingi sila ng miracle, hindi nagbigay ng miracle si Jesus. Kahit magbigay ng miracle po si Jesus, sinisiguro ko sa inyo, tatapakan lang nila yung miracle. Kasi anong comment nila sa mga miracles ni Jesus? Anong comment nila? Binigyan daw ng kapangyarihan ni Beelzebub si Jesus at si Jesus daw ay kampo ng demonyo. Isipin nyo yun. Tapos hihingi ka ng miracle. Eh, sinabi mo na nga yung miracle ko galing sa demonyo. Tapos hihingi ka ng miracle ngayon. Di ba? Ang lakas makaloko, di ba? Nakakalokong kausap tong mga to eh. Okay, so ito na. Verse 29, Jesus replied, I will ask you one question. Na, answer me and I will tell you by what authority I am doing these things. So may tatanong ako sa inyo, pag nasagot ninyo, sasagutin ko yung tanong ninyo kung saan o kung kanino galing yung authority ko, kung ba't ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko. Okay? Ito na. John's baptism. Ito matindi, ang tindi ng tanong ni Jesus. John's baptism, was it from heaven or of human origin? Tell me. Okay. Yung bautismo ni Juan, saan yung galing? Sa Diyos o sa tao? Sa madaling salita. Okay. Verse 31, they discussed it among themselves and said, ito na. So, nag-huddle muna sila. Saglit lang Tapos usap-usap sila. Bulong-bulungan to, syempre, para hindi marinig ng mga tao. They discussed among themselves, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. Okay? Ito na. Basahin natin dito para mas intense dito. Nagtalo-talo sila. Ayan nagtalo-talo na sila among themselves. Itong tatlong factions na to, no? Yung mga chief priest, yung mga teachers of the law, at yung mga elders. Okay, talo-talo sila. Nagtalo-talo sila. Sabi nila, anong sasabihin natin? Siyempre bulungan lang to. Anong sasabihin natin? Anong sasabihin natin? Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala kay John? Kung sabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano gawin ng mga tao sa atin. Natatakot silang sabihin yun kasi maraming naniniwalang prophet si John. Kaya sinabi nila kay Jesus, hindi namin alam. At sumagot si Jesus, so hindi ko rin sasabihin kung kanino galing ang authority kong gumawa ng mga bagay na ito. Okay? Galing yan dun sa yan, ito in English muna, basahin natin. Okay? But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. We don't know. Ba't ako natatawa? Kasi these are these are highly esteemed people, no? Presumed to be the most brilliant minds in one spot, no, sama-sama, the high priest, no, the chief priest, not just any priest. So the chief priest, the teachers of the law, and the elders. So ito yung pinakamatitindi doon sa community. At sabay-sabay silang sumagot ng we don't know. We don't know that I come running home when I fall down. Simple niya yung pinakamatalinong tao, sagot kay Jesus. Nakakatawa, nag-huddle pa sila, nag-consultation pa sila among themselves, tapos ang isasagot lang pala nila, hindi namin alam. Tatapang nyo Hindi namin alam. Sabi ni Jesus. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Ano yung these things na yan? He was teaching in the church. Sinabi ko niya, he was teaching. Kagagaling lang yan doon sa cleansing ng church. Yung pinagtataob niya yung mesa, may dala siyang latigo. Di ba? Nilinis niya yung temple. Tapos sumigaw siya doon. Sabi niya, nagwala siya doon. Nagwala, literal na nagwala. Tapos sabi niya, ang bahay ng aking ama ay bahay panalanginan. Ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Grabe. Gusto siyang ipahuli sa temple guards. Ang kaso yung mga temple guards, bilib na bilib din sa kanya, hindi siya mahuli. No? Nagturo siya Ang nakakatuwa ito pa sa akin
Ayan, no? Nagturo siya eh. Pagkatapos yung, yan, di ba, sinumpa niya yung fig tree. Sa chapter 11, verse 12, sinumpa niya yung fig tree, di ba? Kasi naggutom siya, tapos walang bunga yung fig tree. Tapos pagdating sa temple, pinagtataob niya yung mga mesa doon. Tapos hinarang niya yung mga dumarating na nagtitinda. Itong sobrang amazing nito ah. Sa Deuteronomy po, makikita ninyo ang instructions ni Lord sa tithes. Yung tithes every third year, ang tawag doon feast tithes. Tithes for the feasting, no? Yun yung tithes na mismong yung nagta-tithes ay kakainin yung tithes niya. Okay, meron pong ganun tithes. Hindi ko alam kung bakit halos wala nagtuturo. Okay, so may ganun tithes nung panahon ng ng mga Israelites, no, under the law. Okay, so tapos every third year po yun. May malaking gathering na ipapagawa si Lord, tapos yung tithes ninyo ay gagastusin ninyo para mag-celebrate in the presence of the Lord, to remind yourselves and your clan and your family that every good and perfect gift that you have in your life is from the Lord. Okay? So magse-celebrate kayo sa harapan niya gamit yung tithes nyo. Okay? Tapos, sabi ni Lord, pag sobrang dami ng produce, kasi yung mga tithes po dati hindi naman pera, ang tithes po ay mga produce, mga produce, mga ani, mga cattle, mga hayop. Eh kung sobrang dami dahil inipon mo ng third year, paano mo yun bibit-bitin kung malayo yung tinuro ni Lord na spot for the celebration? So ang sabi ni Lord, ang gawin niyo, ibenta niyo na muna ng silver and gold, ipagpalit niyo muna ng silver and gold para yun na lang ang dala ninyo. Pagdating niyo doon sa place of celebration na i-assign ko, ibili na ninyo ng kahit anong gusto ninyo na gagamitin ninyo sa celebration. Tsaka sa pag-sacrifice. Okay? Kasi magsa-sacrifice sila para kay Lord. So, doon na kayo bibili ng pang-sacrifice ninyo at doon na rin kayo bibili ng pang-celebration. Instruction ni Lord yon. Instruction ni Lord na yung mga pilgrims, pagdating doon sa place of celebration or sa place of worship, bumili, doon sila bibili. Kaya merong mga merchants sa temple kasi maraming pilgrims na hindi naman nila kayang dalhin yung mga tupa at yung mga baka nila from their place of origin na napakalayo ng travel. Kaya dito na sila bibili. Di ba? Eh ba't nagalit si Jesus? Ba't nagalit si Jesus? Na may nagtitinda sa church. Eh inutos nga niya yung sa Deuteronomy na doon na kayo bumili. Doon na kayo bumili sa may place of worship na i-assign ko. So ibig sabihin may mga merchants dapat doon para makabili sila ng pang-offering. Eh tapos dito ganun na nangyari, nagagalit siya. Bakit? So, I would like to suggest, hindi siya nagagalit dahil may mga transactions na nangyayari doon. Nagagalit siya kasi sabi niya, ang bahay ng aking ama ay bahay ng panalanginan. Ginawa ninyo itong pugad ng magnanakaw. Sinabi ko kagabi na sa Proverbs, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Ibig sabihin, yung enterprise na nangyayari dito is a corrupt enterprise. No? Siguro nagtatagaan ng presyo, naggugulangan sa mga commissions at kung ano-ano pa, at ang naging focus na nila dito imbes na yung experience, yung to bask in the glory of the experience of worshiping the Lord in the temple of Jerusalem, eh yun na. Pera-pera na naging nila dito. Okay? Bilis, pumunta na kayo doon sa temple at baka maunahan kayo ng mga nagtitinda doon at eto pareho tayo ng tinda, baka malugi tayo, kailangan tayo magkuhan, ganyan. Parang yung ginagawa ng mga bus dati, di ba? Wala naman akong beef sa mga bus drivers dahil may mga uncle akong bus drivers, pero pag nakasakay ka dati ng mga bus, lalo nung high school ako, ang ginagawa nila nagsisilatan. Kaya dami na aksidente. Ibig sabihin ng silatan, inuunahan nila yung ibang bus para makuha nila yung pasahero. Nagsisilatan sila. Kaya yung bus, ganyan ang ganyan. Ayaw pumila sa isang lane. Ganyan sila ng ganyan dati. Kasi nga nagsisilatan eh. No? Kahit punong-puno na siya, gusto niya mapuno pa rin siya at walang makuhang pasahero yung kabila. Kasi kung magkadikit lang kayo, tas nauna siya sa'yo, tas na-pick up niya lahat ng pasahero, eh wala nga naman. Alam nga naman maghintay ka doon na matagal para magdatingan yung mga bagong pasahero. So, ganun, nagsisilatan. Siguro, itong mga merchants dito, ganun din, nagsisilatan, tapos ganun na sila dito. Napanood ninyo yung viral na video sa sa Facebook na yung dalawang lalaki nagtitinda ng mga bag na pambata? Natatandaan niyo yun? Yung kulay pink na maleta, tapos nag-aaway na sila, tapos yung isa tinatapakan niya yung bag, hindi mami ito, mas matibay, hindi matibay, yan yung sa'yo. Siguro ganun na rin nangyari dito sa temple, nag-aaway-aaway ni mga merchants. Galit na galit si Lord. Galit na galit si Lord. Kasama yun sa question. Kasama yun sa question nung mga Pharisees, nung teachers of the law, nung chief priest at saka nung elders. Anong karapatan mo para gawin yan?
Anong karapatan mo para i-claim itong temple na bahay ng iyong ama? Anong karapatan mo para sabihin na ginawa namin itong pugad na magnanakaw? Anong karapatan mong linisin itong temple? Eh nakikinabang sila dun sa dumi ng temple. Nakikinabang itong mga chief na ito sa dugasan sa temple. Nakikinabang sila sa nakawan sa temple. Nakikinabang sila dun. Malamang-lamang may mga cut sila dun. Kaya it concerns them a lot. And it upsets Jesus a lot. Ang bahay ng aking ama, ginawa ninyong ay bahay panalinginan. Ginawa ninyo itong pugad na magnanakaw. Because I don't want you to misconstrue this na Jesus is anti-business. Kasi sa Proverbs, napakaraming tip kung paano magkaroon ng honest na business, kung paano magpatakbo ng maganda at honest na enterprise na nire-reward ni Lord. Ito, hindi ito honest enterprise, itong nasa church. Hindi. Yung bata baka mahipit. Hindi ito honest enterprise. Galit na si Lord dito. Imbis na ang maging goal ng mga merchants sa church ay tulungan yung mga pilgrims sa temple, ay tulungan yung mga pilgrims na makabili ng offering for the Lord kasi nga ang layo pa ng pinanggalingan nila. Ginigipit na nila to. Bakit? Wala na namang ibang bibilhan tong mga to. Ang lalayo ng pinanggalingan eh. So tagaan na ng presyo diyan. Di ba? Galit na si Lord dito. Sa mga money changers, galit na galit siya. Ba't naman siya magagalit sa money changer kung hindi nandudugas? Ba't niya naman tatawagin bahay na magnanakaw kung hindi nandudugas to mga to? Oh. Imagine, ba't ang laki ng galit ni Jesus? Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na para sa mga rabbi, ang unforgivable sin ay yung commandment na thou shalt not take the name of the Lord God in vain. Na ang actual translation dapat ay thou shalt not carry the name of the Lord God in vain. Thou shalt not carry. Ibig sabihin, you should not use the name of the Lord God. Sa madaling salita, do not do evil in the name of the Lord. You just don't and you can't do that. Doing evil in the name of the Lord. And this is the irony of it all is inside the temple yard, right inside the temple courts. These people are doing evil in the name of the Lord. These people are doing evil, nanduduga sila nagnanakaw in the name of the Lord. Claiming that what they do for God's glory. While in reality, ginawa nilang pugad na magnanakaw yung temple. And nothing is worse in the Lord's sight than doing something evil and claiming that evil is good, calling it good and calling it God-ordained and saying you are doing the Lord's will. Kaya galit na galit po si Jesus dito. Okay? So, you understand? You got it? Now, tingnan niyo po ito. Matthew 28:18. Then Jesus came to them and said, all authority, because this is a question of authority, this topic tonight. All, not some, all. Authority in heaven and on earth. Not just in heaven, but also on earth. In heaven and on earth has been given to me. If Jesus has all the authority, not just some of the authority, if Jesus has all the authority, in heaven and in earth, sino pa may authority iba? Wala. Lahat ng klase ng authority nag-i-exude lang sa authority ni Jesus. Okay. Anong repercussions niyan sa atin ngayon? No? Naniniwala naman ako na kay Jesus yung authority. Exactly. Ito yung kasalanan, itong ginagawa ng mga chief priest, ginagawa ng chief priest, ginagawa ng teachers of the law, ginagawa ng mga elders kay Jesus, questioning his authority, strongly implying that you're not supposed to be authorized because we are the big boys in this yard. This is our turf, this is our temple, dapat sa amin kahihingi ng permit. Dapat wala kang gagawin ng hindi namin pinapayagan. Yun ang malaking implication nun. Sa amin ka magpaalam kung may gusto kang gawin. Dapat kami ang magsasabi kung go o hindi. Yun ang implication nun eh.
Bakit hindi na lang yung mga guards ang nagtanong kay Jesus? Ba't nila inutusan yung guard? Guard, tanong ninyo. Ba't hindi na lang yung mga Levites na nandun? Bakit hindi na lang yung mga aides na nandun, yung mga assistant na mga priest? Bakit hindi na lang yung mga ordinary priest? Bakit kailangan yung chief priest? Bakit kailangan yung elders? Because these guys are there to challenge Jesus' authority, and not just challenge Jesus' authority, but implicitly project their authority over Jesus. That's what they wanted to accomplish. They wanted to project authority. Amin ito, kami ang masusunod. Magpaalam ka sa amin kung may gusto kong gawin. Hindi yung darating ka dito, gagawin ko mo yung gusto mo. Hindi ka sa amin nagpapaalam. Eh kami yung mga big boys dito. Naintindihan niyo? Ano yung implication yan? Ang dami po sa atin, myself included. Embarrassingly, but myself included. Ang dami sa atin, ginagawa natin yung ginagawa nitong tatlong factions na to. Ginagawa natin yung ginagawa ng chief priest, ginagawa natin yung ginagawa ng teachers of the law, at ginagawa natin yung ginagawa ng mga elders. Etong tatlong to na sabay-sabay pumunta kay Jesus at sina-challenge yung authority ni Jesus, strongly implying na dapat hindi gagalaw si Jesus kung wala silang go signal, at dapat yung gusto lang nila ang gagawin ni Jesus doon sa temple court kasi kanila yun. Kasi temple court nila yun eh. Nakikita niyo ba kung saan ako papunta? At kung saan tayo nandun nang hindi man lang natin alam. Many times we are challenging Jesus' authority over our lives, saying, whose authority on whose authority do you do these things? What authority do you have? Anong karapatan mong gawin yan nang walang go signal galing sa akin? Karamihan nga ginagawa yan sa mismong prayer time eh. Sa mismong prayer time. Sipin nyo to because prayer is not supposed to change God's mind. The goal of prayer is to turn you, to make you more like Jesus Christ. Ang goal ng prayer, baguhin yung nagpipray, hindi baguhin yung pinagpiprayan. Nakuha nyo po? Karamihan sa atin, lalapit sa Diyos at i-establish natin yung sarili nating bakod. Buhay ko to, sasabihin ko sa Diyos kung ano gusto kong gawin niya sa buhay ko. Hindi man lang tinanong si Lord kung ano nung gustong ni Lord na gawin ko. Ang laging dadalhin kay Lord yung gusto niya. Kaya pag may nangyayari na hindi niya gusto, anong laging tanong? Anong laging tanong? Kung talagang may Diyos, bakit nangyari to? Ibig sabihin, anong karapatan niyang payagan tong mangyari sa akin nang hindi ako pumapayag? And you, please be reminded, we are the temple of the Holy Spirit. And the first thing that Jesus did when he saw the temple's sorry state was to cleanse the temple. Ipagtataob yung mga mesa sa temple, itaboy yung mga magnanakaw na nasa temple, harangan yung mga pumapasok na nakakasira sa temple, at sumigaw ng ang bahay ng aking ama ay bahay panalanginan. Ginawa ninyo itong pugad ng magnanakaw. Bakit ganoon si Jesus? Kasi mahal na mahal niya yung temple. Ano ka daw, sabi ni Paul? Temple ka daw ni Lord. Kaya pag dumating sa'yo si Lord, huwag mong asahan. Ano to hindi kuya, sa Revelation 3:20 kakatok siya bago siya pumasok Alam niyo kung ba't siya kumakatok? Tanong niyo bakit? Kasi bahay niya yun Ulitin ko
Kaya siya kumakatok kasi alam niya kanya yung bahay. Ba't mo ko pinagsarahan? That was a letter not for an unbelieving group of people, but a letter to Laodicea. It was a letter to the church in Laodicea. And he was knocking at the door. Because this is supposed to be my house. What is going on? Why am I outside? Ba't ako nasa labas? Kaya pag pinapasok niyo po si Lord sa buhay ninyo, ang gagawin ni Lord dyan ay pagtataubin yung mga mesa. Ilalabas yung mga basura. Masakit yun eh. Kasi may komisyon ako dun eh. Kasi yun ang kabuhayan ko. Kasi doon ako komportable. Kasi masaya ako doon. Kasi nakikinabang ako doon. Pero kasi pag ginawa ni Lord yun, hindi niya yung ginawa kasi galit siya sa temple. Kaya niya yung ginagawa kasi mahal niya yung temple. At kasama ka doon sa temple na yun. We are the temple of the Holy Spirit. And Jesus passionately and furiously loves the temple. That's why He cleansed the temple, on whose authority, all authority in heaven and on earth has been given to me. So every time you pray, bear this in mind, that the one you approach holds all the authority and not you. Jesus does not need your permission. You approach Jesus in humility. Hindi tayo pupunta kay Jesus at uutos-utusan natin si Lord. Ang sabi ni Lord, binigyan ko kayo ng authority. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Ibig sabihin, yung authority mo, gagamitin mo sa sitwasyon, gagamitin mo sa demonyo. Hindi mo gagamitin kay Lord. Problema sa atin, nasanay tayo, inuutosan natin yung mga sitwasyon. Ayoko nito, in Jesus' name, come on. Tapos pagdating mo kay Lord, ganun din ginagawa mo. Lord, sa authority, tapos kanino ba galing yung authority? Di ba sa kanya? Kanya yung authority niya yun eh. Tapos inuutos-utosan mo siya. Gawin mo nga sa boss mo yan sa trabaho kung di ka matanggal eh. Tapos kay Lord, ginagawa natin. And the most sad part is, we are doing this habitually without us even knowing. With all the good intentions that we have, ginagaya natin yung mga taong humahamon sa authority ni Jesus over the temple. Na bakit ginagawa ni Jesus yung gusto niyang gawin sa temple? Temple ako ni Lord eh. Lord, temple mo po ako. Pumasok ka po sa akin. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. In Jesus' name, Amen.